Sa ibang balita, dumating na sa Paris, France si Pangulo Aquino para dumalo sa 21st Conference of Parties o COP21. Layunin ng nasabing pulong na palakasin ang kampanya laban sa climate change. Isa si Pangulong Aquino sa 150 heads of state and government na inanyayahan ni French President François Hollande para sa nasabing komperensya. May ulat si Elena Luna. 1:04 a.m. oras Pilipinas o 6:04 p.m. oras sa France, lumapag ang sinasakyang PR001 ni Pangulong Aquino sa airport sa Paris. Dumating ang Pangulo sa bahaging ito ng Europa sa lamig na 13 degrees Celsius matapos magbiyahe ng 14 na oras mula Maynila. Isa si Pangulong Aquino sa 150 heads of state and government na tumanggap sa imbitasyon ni French President François Hollande para makibahagi sa ika-21 sesyon ng Conference of Parties o COP21 ng United Nations Framework Convention on Climate Change. Very important ang presence ni President Aquino, of course ang ating delegasyon, pero that also signifies kung gaano tayo kaimportante. Nung inumpisahan yung appeal nito na to be part of this COP21 process, nung pumunta si President Hollande at nakita niya, pinuntahan nga niya is yung Gian Samar, kasi yung ground zero ng Typhoon Yolanda. So this is really a very, very important agreement, and sana, well, of course, this is a multilateral negotiations. Sana po malaman din ng ibang bayan that their countries will be really suffering kung hindi ihihinto ang mga the usual environmental degradation na ginagawa. Si Pangulong Aquino ay makikibahagi sa gaganaping leaders event. Ayon kay Ambassador Maria Teresa Lazaro, ipinapakita ng pagpunta ng Pangulo sa pagtitipong ito kung gaano pinapahalagahan ng Pilipinas ang pangangalaga sa kalikasan. May commitment ng Pilipinas that by 2030, we would like to have a reduction of 70% of greenhouse gas emissions. Of course, with the help of the global community. This is very important kasi ibang mga bayan is only 30% to 40%. Tayo talaga ang commitment natin is 70%. And I hope we can achieve this. And if kung ano man ang mangyayari dito sa negotiations na to, dito sa COP21, it will have malakas ang impact nito sa buong mundo, and particularly sa atin. It will really help us. Sa dami ng leaders na darating sa France, isa na ito sa pinakamalaking diplomatic conference sa mundo. Hindi nakagulat-gulat ang mahigpit na seguridad na pinapatupad, dala na rin ang naging terror attacks 2 linggo bago ang nakatakdang COP21. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, wala namang Pilipinong nadamay noon kahit pa mahigit 10,000 Pinoy ang nasa Paris. It's just an intensified security, and it assures us pa nga na ligtas ang surroundings, because in fact since nangyari yung event ng atake na yon noong November 13, marami na silang ginawang mga aksyon for this event not to happen again. And we are very impressed. I'm very impressed with the French authorities. They've been very, very thorough. Pati nga yung mga katabing bayan di ba, Belgium is also involved in everything. Magsasalita rin si Pangulong Aquino sa gaganaping Climate Vulnerable Forum at makikipagpulong sa mga negosyante sa France bago pumunta sa Italy Martes ng hapon. Malaki ang partisipasyon ng Pilipinas sa COP21. Hindi man tayo isa sa mga bansa na malaki ang kontribusyon sa greenhouse gases ng mundo, isa naman tayo sa agad na nakakaramdam ng epekto ng climate change. At si Pangulong Aquino ang magiging boses ng mga Pilipino dito. Mula sa Paris, France, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.